Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang linggo po ng hapon sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay August 15. Napakabilis po nung araw. Ano po? 15 days na lang, kakanta na po si Jose Marichan. Purihin po ang Panginoon. What's up? Kumusta po ang bawat isa sa inyo? Na alam ko naman na nasa mabuti kayong kalagayan, as I expect na kasi kayo ay aking ipinapanalangin at dinadala sa Panginoon na sana ay malayo kayo sa anumang karamdaman, malayo lalo dito sa bagong variant ng Delta variant ng COVID. Purihin po ang Panginoon. Last time, doon po sa ating nakaraang pag-aaral, ayoko pong wakasan o ayoko pong mabitin yung ating pag-aaral. May nabanggit po ako na tungkol po sa humadlang sa gawain nila Apostol Pablo sa lugar po ng Pilipos. At hindi ko po ganong na-elaborate sa inyo ngayon yun kasi nga po wala po doon yung ating paksa. Para po maging malinaw, ito po yung ating papaksain ngayon. Yung mga hadlang. Humadlang na yun sa mga gawain ng Panginoon. Marami pong istorya sa Bible ang mga naging hadlang para sa ikalalaganap, hadlang sa kalooban ng Diyos at sa layunin ng Diyos. At atin na pong tunghayan yung ating paksa. Ang sabi po, pinamagatan ko po ito na kabayaran ng paghadlang sa kalooban ng Diyos. Ito po yung istorya po. Basahin po natin sa mga mayroong Bible sa tabi po nila. Lumang Tipan, Pangalawang Kronika, chapter 35, verse 20 to 24. Ang ating babasahin. Purihin po, Panginoon. Lumang Tipan po, doon po sa may mga Bible sa tabi nila. Ito po ay isang istorya, yung naging hadlang sa kalooban ng Diyos. Pangalawang Kronika, ulitin ko po, Pangalawang Kronika, chapter 35, verse 20 to 24. Doon po sa walang mga Bible, sumunod po sa aking pagbasa para maintindihan niyo po yung istorya. Ano po? Nang maayos na ni Hosias ang lahat ng nauukol sa templo. Si Hosias po ay hari ng Juda. Sinalakay ng haring Nekau ng Ehipto ang Karkemis sa may ilog Euphrates. Hindi ito nagustuhan ni Hosias kaya't hinarap niya ito. Dahil dito, nagpasugo si Haring Nekau at sinabi, wala tayong dapat pag-awayan, mahal na hari ng Juda. Hindi tayo dapat maglaban. Hindi ikaw ang aking kinakalaban, kundi ang aking mga kaaway. Pinagmamadali ako ng Diyos sa lakad kong ito. Huwag mo siyang hadlangan kung di mo gustong mapahamak. Ngunit hindi nagbago ng isip si Haring Hosias. Ipinasya niyang lumaban. Hindi siya naniwala sa sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Nekau. Kaya hinarap ito sa kapatagan ng Megido. Tinudla siya ng mga mamamana at nasugatan ng malubha, kaya't iniutos niya sa kanyang mga kasamang ialis siya agad. Inilipat siya agad sa ibang sasakyan at dinala sa Jerusalem. Subalit, namatay din siya at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno. Nagluksa ang buong Huda at Jerusalem dahil sa kanyang pagkamatay. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na muli kami na iyong idadako sa aral na kung paano at ano ang dapat namin gawin upang kami, Panginoon, ay hindi maging hadlang sa kalooban at layunin mo, Panginoon.
itinuturo, Panginoon, ng aral na ito, na kami nga po, Panginoon, ay manatili na sa kalooban mo, manatili sa iyong kamay, sa iyong kapangyarihan, at igagawad mo po sa amin ang mga direksyon. Magtiwala lamang kami, Panginoon, upang hindi kami maging hadlang sa mga layunin at kalooban mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa oras pong ito, ay tinataas ko po sa iyo ang aming gawain at sa lahat po ng naabot at manonood at makikinig at mag-view letter ng gawain ito ay iyong pagpapalain. Ganun din po ang frontliner ng gawain ito na ang Milarpes family sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpes at ang kanyang mga anak, mga apo, mga manugang at ang kanilang mga kaanak, mga nataga San Miguel. Salamat po, Panginoon. Ang papuri, pagsamba, pagluwalhati ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang kampanyang pangmilitar ni Necao sa ng Ehipto laban sa umuusbong na pandaigdigang kapangyarihan ng Babylonia ay mula sa Panginoon. Meron po kasing ang Babylonia po ay Iraq ngayon. Ano po? Ang Babylonia ay na umaangat ang power, tumataas po yung kanyang kapangyarihan. Ano po? Inuutos ng Diyos sa kay Haring Necao ng Ehipto na pigilin kasi nga po yung mangyayari sa naghari ang Babylonia. Kasi po yun po yung sa istorya, kung nagbabasa po kayo, yun po yung sa istorya ni Habakuk tungkol po sa mahigpit po kasi maragsa ang tawag dito, marahas ang Babylonia noong araw na yun. Kaya nga po yung kampanyang pangmilitar ni Necao, iniutos ng Diyos na pigilan yung rumaragas ang kapangyarihan ng Babylonia ay nahadlangan ni Haring Hosias. Si Haring Hosias, bagamat isang matuwid na tao, ay hindi naunawaan ang kalooban ng Diyos na sa bagay na ito at tinangkang hadlangan ang hukbo ni Haring Necao. Ang pagkabigo at pagkakamali ni Hosias na hanapin ang kalooban at layunin ng Diyos ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang buhay. Sa buhay natin, dapat nating ipisantabi, alalahanin ang kanyang layunin at kalooban upang ang ating buhay ay mawalan ng hadlang na mauuwi sa kapahamakan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dalawang article po, pero yung article number 1, ito po yung kung kayo po ay magbabasa ng Bible. Sabi ko nga po, dapat nagbabasa kayo. Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, marami pong mga naisulat o naitala sa Biblia na mga hadlang sa mga layunin at kalooban ng Diyos. Bakit po naisulat ito? Why? For us to discern. Kaya po isinulat ito para hindi natin gayahin. Para magkaroon po tayo ng aral na huwag tayong gagawa ng ikahadlang sa kalooban at layunin ng Diyos. Amen? Marami po. Bibigyan ko lamang po kayo ng dalawa. Isa po, yung dalawang tao, number 1, yung dalawang pong tao sa ngalan po ni Sanballat at Tobias sa panahon po ni Nehemiah. Sa panahon po ni Nehemiah, nung siya po ay naglilingkod sa hari ng Assyria, nang mabalitaan niya na nalugmok ang pader at ang buog ng Jerusalem, ay naroon yung kanyang malasakit na muling itayo yung muog, ano po, at hindi siya naman ay pinagpala ng Panginoon, pati nga po yung hari na kanyang pinaglilingkuran ay tinulungan si Nehemiah. Ngunit doon sa pagtatayo nila at muling
pagtatayo ng mga muog ng Jerusalem ay naroon yung pagkontra po nila Sanballat at Tobias. Basahin po natin para makita po rin nyo. Nehemiah chapter 2 verse 19. Umpisa natin sa kalagitnaan ng 18. Kung gayon, magsimula na tayo ng paggawa, ang tugon nila. Kaya't masigla silang nagtulong-tulong sa maganda nilang layunin. Ngunit nang malaman ito, pinagtawanan kami ni Sanballat at Tobias, pati na si Gesem na tagapamahala sa Arabia. Ano ang ginagawa ninyong iyan? Wika nila. Naghihimaksik ba kayo laban sa hari? Amen. Yung po, at doon po sa buong paggagawa, pagtatayo nila Nehemiah, nandun po yung banta ni Sanballat at Tobias na sila ay guguluhin. Kaya habang nagtatrabaho po, tingnan po, kung babasahin niyo po, habang nagtatrabaho po yung mga katulong ni Nehemiah, isang kung ang hawak niya yung martilyo o kaya kutsara, yung pang simento, ay ang sa kabilang kamay ay isang tabak panlaban doon sa banta nila Tobias at Sanballat. Naging sagabal, pati nga sa trabaho biro mo may hawak kang martilyo, meron ka namang nakaabang na panlaban mo sa sarili mo, lalo na sa mga banta ng masama. Amen? Pangalawa, yung nabanggit po natin nung nakaraan, yung kay Diotrephes sa 3 John, di po ba? Ano po si Diotrephes? Ay humahad lang yung mga gustong magsamba, pumunta sa bahay-sambahan, ay hinahadlangan ni Diotrephes. At ang lamayani sa kanya yung pagsisinungaling, puro kasinungalingan ang ibinibigay niyang input sa mga tao, at ito nga ay hindi mabuti para sa ano nga na po, ang aral natin. Dalawa lamang po ibibigay ko kasi marami po, kaya lang mauubusan tayo ng oras. Ano po ang implikasyon nito? Gagayahin po ba natin? Yung isa pa po doon sa nangyari sa story natin, gagayahin pa ba natin si Haring Hosias? Take note. Si Haring Hosias, for your information, isa sa mga mabuting hari ng Juda. Amen? Sabi ko nga po sa inyo, yung nasa south, sa panig ng Juda, dalawa po kasi na parte ang Israel Ang isa sa north at isa ang Juda sa south. Sa south, ang naging hari ay 80% ang naging mabuti. Samantalang kabaligtaran sa norte ng Israel na 20% lamang ang mabuting hari at 80% ang naging masamang hari. Isa po si Haring Hosias sa isang napaka mabuti na naging masunurin sa Diyos. Kaya lamang po doon sa punto na yon na hindi siya nakapagsangguni sa Diyos para labanan o hadlangan yung layunin ng Diyos na inahabilin niya kinikaw na lusubin pigilan ang Babylonia, ay isang pagkakamali. Purihin po ang Panginoon. Sa ating buhay, marami po tayo, kahit na tayo po sinasabi natin tayo ay nasa Panginoon na, marami po tayong error. And hindi naman po huli ang lahat. Kaya kung maaari, hanggang tayo ay buhay, ilapit po natin sa Panginoon upang ihingi po natin ng tawad. Hindi po huli ang lahat. Alam naman natin na ang Diyos ay nandyan, handang at laging nakahanda at laging naghahantay na tayo ay sumuko sa ating pagkakasala, sa ating paghingi ng tawad. Amen? Katulad po nangyayari kay Hosias, bagamat siya ay matuwid sa paningin ng Diyos, nagkamali siya sa punto na yon ng kanyang buhay. Amen? Kaya nga po sa atin, ito po ay napakaganda pong aral. Tayo po ay nasa Bible study. Kaya nga po natin pinag-aaralan ito para meron po tayong napupulot. Meron po tayong napag-aaralan na, hindi ko dapat gagawin.
Article number 2. Ano po ang mga humahadlang sa ating buhay? Ito po ang pag-usapan natin. Marami pong circumstances, marami po tayong nagagawa na hindi natin nalalaman na ito pala ay hadlang sa kalooban at layunin ng Diyos. Amen? Number 1, unconfessed sin. Yung hindi po natin paghingi ng tawad. Amen? Hallelujah. Sabi nga po, kailangan po natin yung sa buhay isang mananampalataya. Kailangan po natin humihingi tayo ng tawad sa lahat ng ating nagawa. Amen. Ganito po yun. Kung tayo po ang merong kasalanan, humingi po tayo ng tawad. Ihingi din po natin ng tawad yung mga nagkakasala naman sa atin. Para ang Diyos, yung layunin niya at kalooban niya ay mapunta sa atin. Yung pagpapala niya sa atin mapunta. Biro mo, merong kasalanan yung kapwa mo sa iyo. Ikaw pa hihingi ng tawad para sa ginawa niyang kasalanan sa iyo. Ang pagpapala ay nasa atin. Amen? Sabi po sa awit 66, verse 18, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, hindi ako diringgin nitong Panginoon. Amen? You see, pagka tayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala, ang kalooban ng Diyos ay hindi malayo sa atin, kaya hindi na tayo diringgin. Amen? Sa bilang, sa aklat ng bilang, chapter 5, verse 7, basahin po natin. Ang sabi po, sa 5 verse 7. Hallelujah. Chapter 5 po ng Aklat ng Bilang, verse 7. Ang kasalanang ginawa niya ay kanyang kikilalanin, pagbabayaran ng buo at papatungan pa ng katumbas na 5 bahagi nito. Ito'y ibibigay niya sa ginawa niya ng masama o sa pinakamalapit na kamag-anak nito. Kung wala itong malapit na kamag-anak, ang ibabayad ay ihahandog kay Yahweh at mauuwi sa mga saserdote bukod sa tupang ibibigay na nagkasala upang ihandog bilang pangtubos sa kanyang kasalanan. Noong araw po, kailangan ang tao nagkakasala, sila po ay nagkailangang mag-offer ng malulusog na hayop para po sa kabayaran ng kanyang mga kasalanan. Pero po sa panahon po natin, dahil inihandog na ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, sa Kanya lamang po tayo lalapit, hihingi ng tawad, sapagkat sabi niya sa Matthew 25:40, whatever you did to the least of these brothers, you did it to me. Kaya nga sa Diyos tayo hihingi ng tawad. Kung tayo kung yung ating pinagkakasalanan ay nasa malayo na, paano po natin malalapitan upang humingi ng tawad? Yun po ay sa pamamagitan na lamang ng Panginoong Hesukristo. Tayo sa Kanya lalapit, hihingi ng kapatawaran. Amen. Awit 38:18. Aking iahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang sa akin gumugulo. Tingnan po, kung hindi po natin ihingi ng tawad yung ating mga kasalanan, ito po yung nagiging guilt sa ating puso, nagiging kabigatan ng ating buhay. Amen? Nakakaramdam na po ba kayo ng ganon? Yung nahaantig kayo na pag meron kang nagawang pagkakasala, kailangan kong humingi ng tawad. Amen? Naantig na po ba kayo? Meron kayong nagawang pagkakasala sa taong yun? Inukumbik kayo na gusto nyo humingi ng tawad? Amen? Kaya yun po yung mga kailangan na dapat mawala sa ating buhay, yung mga hadlang na ito. Yung unconfessed sin, yung hindi paghihingi ng kapatawaran sa ating kasalanan. O hindi pagtatapat ng ating mga kasalanan. Amen. Number 2, lack of faith. Amen.
Kakulangan at kawalan ng pananampalataya ay isang negative impact sa bawat mananampalataya. Pag walang pananampalataya, walang kapangyarihan ang pananalangin. Amen. Hallelujah. Yun po, dalawa po ito. Lack of faith, maaring wala kang pananampalataya, o meron kang pananampalataya, pero sinisiklot-siklot naman. At tawag doon, natatangay-tangay naman. Sabi po sa Santiago. Santiago chapter 1. Santiago chapter 1. Amen. Hallelujah. Chapter 1, verse 4 to 7. Ang sabi po, lagi po natin nababanggit ito. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos. Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nagka-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. Kaya kailangan meron po tayong matibay na pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Huwag po tayong mawawalan. Kasi nga po, yung kawalan ng pananampalataya ay isang hatlang para sa kalwalatian at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Number 3, disobedience. Yung hindi natin pagsunod sa alituntunin at batas ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Sa 1 John, hallelujah, chapter 3, verse 21 and 24. Basahin po natin. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Amen. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Yun nga po, yung kailangan po ng tayo ay sumusunod. Huwag po tayong disobedience sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Number 4, lack of transparency with God and with others. Yung maging bukas sa Diyos at sa ating kapwa. Hallelujah. Sabi po sa Santiago 5:16. Babasahin po ulit natin. Ang sabi po. Hallelujah. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Maging open maging transparency sa Diyos. Amen. Huwag po natin itatago. Wala tayong maililihim sa Diyos. Wala po tayong maikukubli sa Diyos. Ang ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa ay pagpapakita na hindi tayo nag-iisa sa mga dalahin. Ang maging hanes sa kapwa ay huwag pairalin ang ego.
Minsan nga naman, nadadaig tayo ng pride. Nadadaig tayo ng ego. Kung meron tayo na gusto, parang ayaw nating sabihin na tayo lugmok, maging open sa kapwa. Yung tayo ay ayaw nating ipagtapat sa kapwa na tayo ay lugmok sa ating pananampalataya o kaya sa ating mga problema. Hindi po pala maganda yon. Kailangan po pala lumapit tayo sa ating kapwa, ipagtapat natin kasi po yung kapwa natin magbibigay ng inspirasyon, magbibigay ng kalakasan ng loob. Ano po? Yung bibigyan niya tayo ng kaalwan sa ating dinadalaw. Amen? Kaya nga po, yung po, pag tayo po ay nagkukulang sa transparency sa Diyos at sa kapwa, ito po yung nagiging isa rin mga hadlang para sa layunin at kalooban ng ating Diyos. Amen. Ang bilis naman ng oras. Amen. Number 5, unforgiveness. Yung daw hindi pagpapatawad. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 6, 14 and 15 to 15. Hallelujah. Basahin po natin ang Mateo 6, 14 and 15. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Amen. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng iyong amang Diyos na nasa langit. Amen. Kaya nga kailangan lagi po tayong mapagpatawad. Mentras hindi po tayo nagpapatawad, yun po yung sinasabi ko, yung mga hadlang para sa kalooban ng Diyos. Apurahin ko na po. Meron na lamang po tayong 10 minutes sa ating 30 minutes. Ano po? Ang bilis. Number 6, idols in our lives. Ano po yung mga idols? Hindi lamang mga larawan at statue ang tinutukoy dito, kundi mga bagay sa ating buhay na nagiging hadlang sa ating kaugnayan sa Diyos. Number 1, money, career, pleasure, family. Yun po yung isa sa mga hadlang. Ano po? Pero ang issue po dito, ang issue dito ay nasa ating mga puso. Amen? Nasa sa atin yun. Lalo na yung paghahawak ng pera. Kasi nga po yung iba ay nagiging Diyos na ang pera. Yung career, nagiging mataas na ang kanilang mga ego. Yung pleasure, yung po yung naglalayo sa atin sa pakikitungo sa Diyos. At kung minsan ang ating mga pamilya. Ano po? Ang issue dito ay yung ating mga puso. Hindi ko na po babasahin yung ating supporting verse dito. Ito po yung tinutukoy ni Ezekiel, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Kasi nga po, sabi po sa Ezekiel, yun nga po, yung sa mga idols and statue. Amen. Number 7, disregard for God's sovereignty. Yung hindi po natin pinahalagahan ang soberenya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa turo ng ating Panginoong Hesukristo sa pananalangin, ay unahin na kilalanin ang Diyos kung sino siya. Amen? Diba sabi po doon, Ama namin, sabi po doon, sa turo ng Panginoong Hesukristo, naturo na kung paano tayo manalangin, sa verse 9 and 10 ng aklat ng Mateo chapter 6, nasabi niya, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Number 1, yung po ating pinahahalagahan ang soberenya, ang kaluwalhatian ng Diyos.
Kaya nga po lagi sa ating pananalangin. Di po ba? Doon sa nakikita niyo po yung aking panalangin, yung aming papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, karangalan ay sa iyo. Binibigay po natin, inuuna po natin ang soberenya ng ating Panginoon. Amen. Uunahin po natin yun. Kasi nga po, paano tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos kung dinidisregard natin ang God's sovereignty. Ang nagdi-disregard sa God's sovereignty ay isang hadlang sa ating mga buhay para sa kalooban ng Panginoon. And the last, 10 po ito, kaya lang ito ay ginawa ko na lamang 8. Number 8, unsurrendered will. Ang pangunahing layunin at kalooban ng Diyos ay hindi kung ano ang makukuha natin, kundi matuto tayo na magustuhan anuman ang kanyang kalooban. Hindi, not our will, but His will. Amen. At hindi mangyayari ang mga ito kung hindi natin isusuko ang ating kalooban at ilagay sa ating agenda ang Diyos kaysa sa ating mga desisyon. Kaya nga po, sabi po, di ba, lagi natin mababasa Kawikaan chapter 3, verse 5, di po ba yun? Ano po? Yung kalooban niya ang siyang masunod sa atin. Amen? John 15:4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kaya nga, kung yung ating will ang siyang bibitawan natin at ang will ng Diyos, kaya nga po niya sabi, kung yung hindi rin tayo makapamumunga, kung hindi po tayo sa kanyang sa kagustuhan niya. Amen? Ay hindi. Kailangan talagang yung ating pagsuko sa ating kalooban, sa kalooban ng Diyos, unahin natin. Ano man ang kanyang kalooban, yun po ang nararapat. Para hindi po hadlang. Kasi nga po, pag yung will natin, pinagmatigasan natin, ito po yung nagiging hadlang sa kalooban ng Diyos. Hindi po nangyayari. Basahin nga po natin yun. Yung aklat ng Kawikaan, chapter 3, ang sabi po, na lagi nating binabasa, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sanggunihin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Amen. Unsurrendered will, huwag po nating pairalin. Amen. Kaya kailangan lahat ng ating balak, lahat ng ating layunin, lahat ng ating kalooban ay ipagkaloob natin sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. Amen. Sana po may natutunan tayo sa aral na ito. Na tayo ay huwag kukontra o huwag hahadlang sa anumang kalooban ng Diyos. Paano po malalaman yon? Basahin po natin ang ating conclusion. Amen. Ang pagpapaunlad sa isang mabisang ugnayan sa ating Diyos ay nakadepende sa patuloy na pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo at patuloy sa pamumuhay na matuwid at pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Gaya ng sabi niya sa 1 Peter chapter 3 verse 12, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Palalangin nila ay malugod na agad dinirinig. Ngunit tuwing makikita ang sa taong gawing lihis, yaong banal niyang mukha sa puot ay nagngingit-ngit. Amen? Kaya nga po, yung sabi po, yung para mapaunlad, yung ating mabisang kaugnayan sa Diyos
ay nakadepende sa patuloy na pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo at patuloy na pamumuhay na matuwid at pagsunod sa Kanyang kalooban. Araw-araw ay kailangan nating lumapit sa Diyos at humingi o hingin anuman ang Kanyang kalooban upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng ating mga gawain at hindi maging hadlang sa Kanyang kalooban at layunin. Amen? Sana po may napulot po tayo sa aral natin. Tingnan niyo po yung mga, kaya nga po ang paksa natin, kabayaran ng paghadlang sa kalooban ng Diyos. Ang kabayaran, pag nakontra po natin ang kalooban ng Diyos, tayo ay Kanyang hindi diringgin ang ating pananalangin. Tayo ay mapapahamak dahil humadlang tayo sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo sumampalataya sa Kanya ay hindi tayo sumampalataya. Kalooban ng Diyos na maniwala tayo sa Kanya, hindi tayo naniniwala. Diyan po kayo mapapahamak. Iyon po ang hadlang, mga bunga o kabayaran ng paghadlang sa kalooban ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na nagpapasalamat kami. Pagpupuri, tunay nga po, Panginoon, na sa iyo lamang maihahayag namin ang lahat ng aming papuri, pagsamba, pagdakila, nararapat lamang sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na muli nga po, Panginoon, na kami ay binigyan mo ng aral na huwag kaming magmalaki, na huwag kaming humadlang sa mga kalooban mo, kundi, Panginoon, ang kalooban mo ang siyang mamayani sa aming mga buhay. Pag-alabin namin ito, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, na ikaw nga po, Panginoon, ang siyang manguna sa aming mga desisyon, manguna sa lahat po ng aming mga lakad, manguna sa lahat po ng aming mga will and kalooban namin, Panginoon, at higit, Panginoon, ang manatili kaming tapat at sumusunod sa iyong mga batas. Salamat po, Panginoon, ang papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang